Ito flying dinosaur na kami. Kinakabahan ako! Baka maniwala sila. Yukatsu forever. Sarap pala nito. Feeling ko talaga Pasko na. Second Universal Studios Globe natin. Buti na lang naka-express pass kami. This is our food. Universal Studios! I'm not a Potterhead. Pero ang ganda ng park na to, ng USJ. Warm up lang kami. First ride, pambata. Baka yung mga pilik mata namin matanggal. Sobrang ganda dito guys. Para akong pumasok sa loob ng video game. Medyo mabigat. Hindi ako nag-enjoy. Grabe, ang lakas ng buto. Ang tulis ng bagsak. Kailangan natin kumuusap ng mga hapon. Pero ang ganda niya pala. Nade-throne na yung Harry Potter. Wala nang tao dito. Nakakatakot. We have this wonderful view. The Madams of Osaka have come. Yung anak ng contractor. Uy, baka maniwala sila. Hindi kasi tatlong XLU luggage namin, tsaka isang hand carry. From Namba Station sa Okat. Nag-Uber na lang kami kasi 10 minutes walk pa from here. Yung hotel namin. Pagod na kami, wala pa kaming tulog halos. Nakapag-check-in na kami guys dito sa Osaka Teikoku Hotel. This is 5 minutes walking distance lang from the Glico sign ni Dotonbori. And as always, I'll share with you a quick room tour. Ito yung door and may full body mirror dito. Nakapang tita outfit pa tayo kasi biglang bagsak ng temperature sa Seoul. Biglang 5 degrees. Hindi kami ready. And dito, meron kaming cute CR. Pero it has everything you need naman. Ayan. Hindi pa namin nagagamit. Japanese automatic toilet, faucet, and mini bathtub para dyan tayo maliligo. Provided nila yung towels. Ayan. Cute. Medyo maluwag to guys. We're so happy with this room kasi yung luggages namin, merong enough space para ma-open namin lahat and hindi crowded. Tapos, meron tayong TV, hangers. Siguro manghingi pa kami kasi marami kaming ihahang na damit. Meron tayong mini ref and sleepers for the room. The beds are comfy. 2 single beds. Ito single. Single po. Looking for jowa. Tapos aircon. Meron din pala silang provided na pantulog guys. Hindi ko in-expect. Kasi nag-stay kami sa Tokyo, wala. Bathrobe. Although may bathrobe doon sa Tokyo. Ayan. So, ayun guys, satisfied naman kami sa nabook namin ang hotel kasi kapag malapit sa Dotonbori area, mahal and maliit. Mag-unpack lang kami, freshen up ng konti kasi ang init, hindi namin expect yung change ng weather. Oh, ang arte. Kala mo di taga Pilipinas. Tapos we will have our late lunch. Siguro magka-cafe lang kami. Very slow lang today, this afternoon, the remaining of the day kasi maaga kami bukas for Universal Studios. We're out! And nakita ko na ang famous Glico sign. And sa likod ko ang malaking donkey. Yeah. Biglang lumamig naman guys. Nagpalit pa naman ako ng manipis lang kasi ang init kanina. Ang lamig. Sabi namin uwi kami ng maaga kasi maaga kami sa Universal Studios bukas. Pero narating namin ang Shinsaibashi. Katulad nito, unang tindahan pa lang pagpasok. Kasa 26K daw. Ang daming tao, Lunes na Lunes. Unang stop ng food, Gyokatsu Motomura. Ito na kami. Ang haba ng pila sa Dotonbori na branch, pero dito sa Namba, pangalawa lang kami sa pila. Pag mga ganito talagang, oo, tago, I mean, you'll know na Gyokatsu siya. Pag tago, pababa. Tapos pinipilahan tali. Oh my gosh, guys. Gyokatsu forever. Tahimik na ang friend ko. Galit-galit daw muna kami. Satisfied customer. Paglabas namin, nakaba na ng pila hanggang taas na nung hagdan. So, I suggest kung gusto nyo mag-Gyokatsu Motomura, kumain na kayo ng hindi yung usual dinner time para hindi pa masyadong maraming tao. Tinry pala namin to sa Strawberry Mania. Ang sarap! Ang sarap pala nito. Tsaka malinis siya kainin kasi may spoon. Guys, ang ganda! Feeling ko talaga Pasko na. Kasi malamig. Tapos may Christmas lights. Tapos na magpabudol ang mga momshi.
sa Donkey. Yan yung mga pasalubong namin. Good morning, guys. Magta 10 a.m. na and today is our Universal Studios Day. Sabi namin, 6 o'clock alis na kami para makapila kami sa Minecart Madness kasi hindi siya kasama sa express pass namin. Buti na lang naka-express pass kami kasi kung gantong oras ka alis, 10 a.m., wala na yung mga pila nyo doon, 2 hours na yung madadatnan nyo, hindi nyo ma-enjoy yung buong Universal Studios. Kaya ngayon, binibilisan namin mag-commute. Kasi si Janela meron siyang express pass window ng 9:40 to 10:30 ata. 11 o'clock na, ang dami pang tao. I'd say na medyo challenging sa first timer sa Osaka yung train transpo nila. Kasi sa Tokyo, hindi naman ako ganito nahirapan. Nahirapan kami pares maghanap. Buti na lang may Japanese na tumulong sa amin na hinatid pa niya talaga kami kung saang platform kami sasakay. Google Translate pa siya. Nag-Google Translate pa siya. Like, ang layo na niya kung saan niya kami natagpuan. Tapos, sinabayan niya kami hanggang sa makapasok kami sa platform. Daming tao guys, so papasok pa lang sila kahit 11 o'clock na. 8 a.m. nagbukas yung park. So by the way, dahil nga may mga time window lang yung express pass, pinuntahan namin yung kanya. Siya yung sasakay at the moment. Sabi ng crew, okay lang na malate kayo sa express time window, pero hindi pwedeng maaga. So ako kasi sa gabi pa ako sa Spy family ride. Siya ngayong morning na. So sabi ng crew, she can join me mamayang gabi kasi late. Pero ako, dahil gabi pa ako, I can't come in early. So na-decide kami na sabay na lang kami mamayang gabi sa Spy. So ngayon, kakain na muna kami kasi sakay na kami agad sa X2. Dito kami sa Studio Stars kumain kasi tapat lang siya ng Spy family ride para hindi na kami maghanap. Because it's Halloween season, meron silang special menu. Mga naka-Pokemon lahat. Pokemon theme. Yung kanilang menu, ayan o. This is our food. Ito kay Janela. Yan. Nagulat ako, ang laki ng onion. Nakabukas, nakapalaman sa burger. Ayos din dito guys kasi mabilis yung pila. Kung sa Pilipinas pa to, abuti ka siyang-siyang. Sina-assist din nila kung saan kang table uupo. So you don't need to worry na wala kang mauupuan. Guys, ang ganda. Super ganda, ang elegante. Ang ganda talaga, wala akong masabi pa ulit-ulit na. Kasi ang ganda niya talaga. Ang unique. Ang ganda dito guys. Hindi naman ako super fan ng Harry Potter. I'm not a Potterhead. But I watched most of the films. Pero ang ganda ng part na to, ng USJ. Ang lamig guys. Nakakatakot kasi mamaya iahampas kami sa lamig. Baka yung mga pilik mata namin matanggal. Nililipad na nga eh. Sobrang ganda dito guys. Para akong pumasok sa loob ng video game. Sobrang nostalgic. Tsaka yung sounds and everything. Ganda-ganda. Hinahanap niya si Janela. May iba siyang express pass schedule. Magkaiba kasi yung express pass set na nakuha namin. Kasi nagkakaubusan. So, if your visit date here in USJ is approaching, make sure na makakuha kayo agad ng express pass as a group dahil wala si Janela. Kailangan natin kumuusap ng mga Hapon. Picturean natin sila para pipicturean din nila tayo. I'm currently in line sa Mario Kart. Madilim. And kung wala kang express pass, the waiting time is 90 minutes. But sometimes it goes up to 100 plus minutes. So dahil naka-express pass tayo, aura-aura lang. May pagganito sila. Medyo mabigat. Katatapos ko lang sa Mario Kart, Kupas Challenge. Hindi ako nag-enjoy. Guys, nagka-flying dinosaur na kami. Kinakabahan ako! Tignan niyo yung pangalawa. Lahat yan sumasakit sa akin. Kababa lang namin sa flying dinosaur. And oh my gosh. Grabe, ang lakas ng bato. Ang tulis ng bagsak. Sakit siya sa puwet. Tapos, iba pa rin yung kaba kapag kananay ka na. Kung marirecommend ko ba siya? Siguro, at least once, masakyan nyo.
Pero kung babalik kayo ulit, kung babalik ako, hindi ko nasasakyan. Tapos kinakabahan ka na nga. Paglabas mo pa dun sa rail area, ang lamig. So lalo kang kakabahan. Sabi ko kay Aya, paano kung habang nakaganon kayo, bigla nga sumuka? Sumuka. Parang tungo. O, diretso na. Sabi pa namin, doon kami uupo sa pangalawa, sa unahan. Parang second row, para pag pababa na, medyo nakabagsak na kami ng konti. Aba, sa second to the last kami nilagay. Second nga, to the last naman. Oh, second to the Dapat last. naging specific pala kami. Oo, so yung drop namin, mas mahaba. Basta. We just finished Harry Potter and the Forbidden Journey. And I would say na ito siguro yung favorite ko dito sa USJ kasi sakto lang yung thrills niya, yung lula. Nakakuha kami ng timed entry ticket ni Janela, same time, kaya parehas kami nandito ngayon sa loob. So nakita ko yung Super Mario sa umaga, nakita ko rin siya ng iba ng level. Guys, kakatapos lang namin sa Spy XR Family Ride, kaya pala mahaba ang pila dito. Hindi ko siya kilala, hindi ko alam, wala akong idea kung anong meron. Basta pinili ko lang siya sa selection ng Express Pass para sa amin. Pero ang ganda niya pala. Na-dethrone na yung Harry Potter. Sa favorite ko. Ito na yung top 1 ko for USJ and you must try it. Pwede siya sa pambata. Pwede siya sa pambata. Safe siya na roller coaster. Uwi na kami guys. The park closes at 10 and it's just 9 p.m. Pero kasi pag nagsabay-sabay yun, yung dami ng tao sa train, baka mahirapan kaming makauwi. And gusto ko na ipakita sa inyo kung maganda tong Universal Studio Station, yung walk before the entrance dito. Umaga, maganda rin siya sa gabi. Uuwi na lang. Naligaw pa kami. Yung train na sinakay namin, imbis pabalik, padiretso. So napalayo kami, kaya nakita nyo, wala nang tao dito. Nakakatakot. Parang halatang turista kami kasi walang tao, kami lang. Kunti lang. Lamig. Yung platform kasi dito sa Osaka na-observe ko, hindi siya katulad sa Tokyo na yung lines lang ng certain railway yung dumadaan. Dito, dumadaan yung papunta ng ibang city sa Japan. So pag nagkamali ka na sakay, ang baba mo pwede kang bumaba sa Kyoto, sa Nara. Pupunta ka lang naman ng Universal Studios, bumaba ka sa Kyoto na. So, ganon. Be careful na lang, guys, ha? Good morning! 11 o'clock na. So, tamad-tamaran lang kami ngayon kasi Omega Sky na lang naman yung pupuntahan namin. Hindi na kami nag-day tour sa Kyoto, Nara. Hindi kami fan kasi ng yung picture lang sa bamboo, with the deer. Hindi rin kami mag-Osaka Castle kasi picture lang din naman yung sa background. So, Omega Sky lang talaga kami today. Kaya, nagpatanghali na kami para maka-recharge din. It's our last full day. We're just going to do a last minute shopping na din ng pasalubong. Then yun lang. We're just taking it slow today. Busy siya. Siya ang nagna-navigate ngayon. Hindi, baka maligaw ulit kami. Sana hindi kami maligaw kasi baka makasakay kami na papunta sa Kyoto. Dito na kami sa famous escalator going to Omega Sky Observatory. And parang 6 or 7 na ata kami na babaakyat to take the shot dito sa famous escalator nila. So, ang trick lang guys is, kung wala naman tao, just keep on going down. Adjust nyo lang yung sarili nyo sa escalator. Hanggat hindi nyo pa nakukuha yung shot, you just go one step higher or lower, depende sa setup na gusto nyo. Tapos, hindi nyo kailangan bumili ng ticket talaga. Kung gusto nyo lang is mag-picture doon sa escalator. May blooper sa likod na nagaganap. Nawala na naman ako sa sinasabi ko. Merong coffee area dito. Make sure na mauna kayo sa magandang spot kung gusto nyong mag-picture with the view. Nakakuha kami ng magandang spot dito sa cafe nila. And ito yung order namin. First, takoyaki namin dito sa Osaka and matcha sundae. And we have this wonderful view. Uy, Ja, mga kaklase mo. Nagkating ka, saan ka pumunta? We're currently here sa Kura Sushi Conveyor Resto. Kung pumunta kasi kami na Tokyo mag-asawa, buntis ako, so hindi ako pwede sa mga hilaw. Baka mamaya undercook yung makuha namin, delikado. So first time ko din to ma-experience and ang saya kasi mura lang siya. Nasa Umeda pala kami na branch kasi for sure sa Dotonbori mas mahaba yung pila. Dito sa first level, may mga prices na yan. So pwede nyo nang kunin.
Dito naman sa second level yung mga orders ninyo. Nandito nyo sa tablet to order din. Guys, it's already 11 p.m. here. Nandito kami sa Namba Station. Inikot namin para malaman namin kung saan yung elevator kasi 5 ang luggage ng mga bakla. Dito ulit kami sa Donkey kasi alam na namin kung paano pumunta ng Nankay. Namba Station bukas. Sabi nitong isa, hindi na ako bibili kasi nakabili na ako ng Onitsuka tsaka may bagyo siya. Tapos pumasok pa din kasama ko. Titingin daw sa taas. Titingnan lang daw niya. 6 floor ako. Pag ikaw may dala mamaya. 6 floor. Good morning guys. It's past 11 a.m. Nandito kami sa Glycosine area. We just want to share with you kanina while we were checking out. We were talking about how the Japanese, pag may kailangan kayo, you requested assistance, ang aligaga nila na mag-attend sa inyo. And wala kaming masabi sa hotel na pinagstayan namin kasi affordable siya, spacious, malinis. Everyday sila nagpapalit ng towels. Everyday kami may bagong bottled water. Kung babalik ako ng Osaka, I will still stay with the same hotel. Nandito pala kami ngayon sa Don Quixote na may Ferris wheel. And I suggest if you are planning to shop sa Donki, you go ng mga before lunch kasi it gets really packed in here. Sobrang daming tao. Ang hirap gumalaw tapos siksikan. Or kaya punta na lang kayo sa ibang Donki na branch kasi pare-pares lang naman sila ng laman. May pinapabili lang napahabol yung asawa ko kaya daan lang kami dito. Then, we're going to have lunch sa Gyokatsu, Otomura before we leave for the airport. 7:55 p.m. pa naman yung flight namin. But we decided to go there early para just in case, diba? Tignan nyo guys, meron ding Super Mario merch dito. So, kung hindi kayo nakabili sa USJ, you can buy it here. Meron din sila mga items. Itong light. Hindi ko to nakita sa loob ng USJ. Ang daming anik-aniks dito. Favorite ko kasi tong cute. Favorite ko to si Kuromi sa Hello Kitty. Pero alam ko pag binili ko to, maimbak lang to sa bahay. Ang ganda ng blower namin sa hotel, guys. Ganito yun. Sabi ko, bibili ako. Kaya pala maganda. Ang presyo, oh, maganda din. 54 yen. Ito na, nagka-contract signing na. Uuwi na lang, nabudol pa. Ano na ba daw sa'yo? Yun. Kasal. It's Tiffany color with diamonds. It's automatic. Sabi ko po bumili siya ng winder para magamit niya. Noon na ayoko kasi ayoko na automatic. Ayoko na nag-a-adjust lagi. Pero yung nag-video nito, binigyan ako ng Shopee item na ilalagay mo doon yung watch. Watch winder. Yeah. Umiikot lang siya all throughout. So, hindi na siya kailangan i-adjust from time to time. Oo lang ng oo tong isa pero una talaga siyang nabudol dito. Seiko limited edition din. Hey guys, I'm already back in the Philippines. And before I end this vlog, I just want to share with you how I got my Japan visa. This part is for those who reside outside Metro Manila. I'm actually residing outside Luzon. So, VFS appointment is not an option for me kasi I still have to fly sa Manila para makapunta sa mga branches nila. But I found out that Universal Holidays Inc., they have this so-called Visa Center app. It's like a website wherein you create your account, you pay for the processing fee, you upload your documents there, and then the staff from UHI will assess your documents. So, sasabihin nila kung may kailangan kang i-upload, may kailangan ka pang docs na ipasa, may kulang, or anything na kailangan pang i-revise para maging okay yung application documents mo. And then, sila din yung magbibigay sa'yo ng advice if okay na to send via courier your documents sa main office nila sa Dusit Thani. So, ganun lang yung ginawa ko. It took almost a month, including the weekends, para lumabas yung visa ko. Pero, kasi it's October, it's approaching autumn and winter season. So, do manage your expectation din na kapag peak season, talagang full pack din mismo si VFS as well as almost all agencies. Ayun lang guys, so if you like this vlog, please do give this a thumbs up or leave a comment down below. If you have any questions sa visa application or sa lahat ng nabanggit namin na pinuntahan sa vlog na ito. And consider subscribing for more vlogs like this coming soon. Bye!